Alright, hello. Yo, check. Okay, Ephesians 5:21 tayo. Maganda to eh. Pang may asawa ba? Kaya baka more on ikaw yung tatanungin ko. Maganda yan. Sige sir, para Okay. mabago naman yung dynamics ng podcast natin. Okay. Tatry natin kung epektibo. Okay. So last week, maganda naman ang napag-usapan natin, huwag kang magpakabobo. Bakit? Tapos lagay mo si God dun. Hindi kasi, nakita ko yung ano reel naman na. di ba? Kasi sa buhay ng tao, talagang may kabobohan naman. Saka, alam mo, ang tao kasi ayaw nyo masabihan ng bobo Dahil masakit siguro. Pero paano nga kung bobo ka? Siguro mas madali ko may relate yan yung mga lula moments. Yun. May gano'n naman tayo, di ba? Lutang mo. Lahat naman tayo meron. Pero ito kasi more sa lifestyle. Di ba? Parang, alam mo na. Hindi lang siya in a particular situation. Hindi siya IQ lang, di ba? Parang, anong mga kabobohan yung mga pinagsasabi dito? Yun yung nga yung sinasabi, huwag kayong maglalasing. Di ba? Kasi kung isipin mo, kabobohan yun Okay. Di ba? Maglalasing kayo. Okay. Masisira ang atay nyo. Okay. Mahihilo pa kayo. Magsusuka kayo. Pwede kayong mag-away. Okay. Mawawalan ka ng control. Pwede ka bobohan. Di ba? Okay. Pero ginagawa pa rin ng mga Yes, tao. Bakit? Despite ng pangit na benepisyo, hindi nga benepisyo na despite na pangit na nangyayari after malasing. Ba't Effect ginagawa or pa din? consequence. Okay. Ba't ginagawa pa din? Bobo! Kasi daw, masarap. Nakakabobo kasi ang kasalanan. May nade-derive kasi tayo na pleasure sa sin. Kasi kung walang pleasure yung sin, hindi mo siya uulitin. Tama yun. So kung nakita nyo yung mga previous episodes, pinag-usapan kasi dito yung mga behavior, yung mga ugali ng tao. Okay. So kung paano ka ba kasi mabubuhay sa liwanag Parang ganun yung konteksto ng pinag-uusapan natin Kasi alam naman natin kay Jesus lang ang kaligtasan. Yes. Okay? Tapos ang problema dito yung mga pangit na behavior, lalo na po-profane pa natin yung name ni God. Yes. Kaya madalas mo madidinig, uy, Christian ka pala, pero ba't ganyan ka? Di ba? Yan Christian ka, di ba? Dapat hindi ka ganyan. O kaya dapat, gayon. Yun yung mga madalas. Yes. Simulan na nga natin sa, verse 21. Okay, verse 22. Ay, 22 na ba? Ay, oo, kasi nga pala Sorry. Okay. Kasi, after nun yung parang submission, willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Christ. Yun yung 21 So, sundan natin. Okay. Mga misis, sundin nyo ang mister nyo gaya ng pagsunod nyo sa Panginoon. Okay. Yun lang? Yun lang. Mahaba nga ito. Mga misis! Okay. Sure ka sa ginagawa mo na yan. Okay, sige. Siyempre, bago yung 22, meron 21, di ba? Yung about sa submission. Una sa lahat, actually, ang haba ng paragraph before itong explanation dito sabi, napaka-dangerous daw na isipin ng isang Kristiyano na ang pinagkaiba lang ng Christian marriage sa worldly marriage is that dun sa Christian marriage is ang difference lang ay Kristiyano yung individuals na ikinasal. Parang religion lang. Parang Actually, napakababaw daw nun. Malaki ang difference daw ng marriage ng dalawang Christian sa hindi Christian. Sobrang daming pinagkaiba. Sige. Yung principle, yung character, yung motivation, yung purpose nung kasal at saka nung bawat individual is very different dun sa mag-asawa na hindi Christian. Okay. Kaya nga dumating sa point na nasabi nung apostle ni Jesus na kung ganun lang din kahirap pala yung buhay na may asawa is mas mainam pa na hindi na lang mag-asawa. Ano sabi ni Jesus? Hindi lahat ng tao is kayang tanggapin yung idea na yan. So, hindi niya ni-rebuke yung disciple. Kundi, parang ang point pa nga niya is, if kaya mong tanggapin na ganun, don't. Yun yung gift ng celibacy,
Though, parang hindi ko sure kung si Peter ang nagsabi noon. Though, hindi naman celebrate si Peter kasi may asawa si Peter. Pero ang point lang noon is, ayun nga, magkaiba ang Christian marriage sa worldly na marriage. Okay? So, sabi dito, wives submit to your husband. May pattern to 3. Siguro baka 3 episode din natin i-discuss. Wives and husbands, yung una. Then yung pangalawa is children, and then yung parents. And then yung pangatlo is slaves and masters, yung sa work. So, unahin natin itong wives and husbands. So, bakit wives? Bakit wife yung unang binanggit? Ibig sabihin ba sila yung mali? Sila ba yung mas mahina? Sila ba yung mas marami na kailangang ipag-adjust? Hindi naman. It so happened na madalas ito yung parang nasisikil o nasasakal dahil sila yung madalas na sinasabihan na mag-submit. Kung papansin mo yung pattern, ang unang sinabihan dito, wife. Ganon din naman sa children and parents Ang unang sinabihan, children. Ganon din naman sa slaves and master, ang unang sinabihan, yung slave. Ibig sabihin ba nun inferior yung wives? Hindi. Ibig sabihin, kung saan mas maraming pressing issue, yun yung inuna na i-discuss. Yun. Ano yung issue before dito na parang mas maraming mga sinasabi na, oy, magsabit kayong mga babae. Oo, ganun din. Kahit din naman sa mga bata, kahit diba? ngayon din Owner diba? niyo. Kahit din sa mga empleyado sumunod kayo sa boss nyo. Diba? So, mas pressing kasi yung issue dun sa mga kailangan mag-submit. Yes. Compared doon sa isa. Okay? So, isa-isahin natin. Sabi dito, Paul addressed wives and their responsibility in Christian marriage first. This isn't because mas malaking problema sila, hindi daw dahil doon. Okay? Hindi rin dahil na sila is, sabihin natin mas madaming reklamo, hindi rin ganun, kundi it needs more special attention. Ayan. Kasi nga sensitive itong topic na to So, oo lalo na ngayon. Kasi submission yung yung topic Ngayon, actually, wala naman talagang word na submit. Ang sabi lang, wives to your husband. Yun. Pero gets mo kasi kung ano yung ibig sabihin nun. Wives sa inyong pakikitungo, sa inyong asawang lalaki, mga babae. Okay. Ngayon tuloy tayo. Same logic naman din yung ginamit sa children and sa parents, sa slave at saka sa master. Ngayon, sabi dito, yung submitting to one another in the fear of God is about sa pag-submit muna natin kay God. Ibig sabihin, i-respect nyo yung isa't isa. However, hindi yung respect na para bang give and take na hindi Nung pinag-usapan natin nung nakaraan, it's may rank So, ibig sabihin, merong authority dito sa pag-submit Kasi kung walang authority, bakit kailangan mag-submit? Diba? At bakit kailangan ng authority kung walang magsasubmit? So, merong authority talaga na itinatalaga dito. However, yung authority na to ay hindi abusive. Yun yung kailangan nating maintindihan Kaya nga may mga linyang sinasabi minsan yung ibang mga babae na, magsasubmit lang ako pag yung asawa ko, kasubmit-submit. Di ba may mga ganun silang linya. It is because hindi naman abusive yung authority na itinuturo dito mamaya. Now, sabi dito, nung sinabi ito ni Paul, ang sasabi ni Paul dito is, I command you to submit to one another in a very general way. Now, pagdating sa wife, ang sabi dito is special way in the context of marriage. Husband and wife relationship. So, ibig sabihin, hindi iniuutos ni Paul itong submission ng wife sa husband na yung babae is mag-submit sa lahat ng lalaki. Hindi ganon. Walang ganon. Okay? Hindi rin to iniuutos na, kunwari, magjowa pa lang kayo, is yun na yun dapat gawin noong babae dun sa lalaki. Hindi. Ito ay iniuutos lang sa mag-asawa. Okay? So ngayon, sabi dito, yung sinabing wives submit, merong authority over her that yung babae. husband. Yung babae, which is yung
husband. So when we submit to God, nire-recognize natin yung authority ni God. When we submit sa husband, when yung wife nag-submit sa husband, nire-recognize niya yung authority ng husband sa kanya. Paano natin i-address kasi ang hirap lunukin sa panahon ngayon nung submission ng wife kasi, di ba? Siguro agree ka naman na mahirap lunukin ito. Sa mga magulang ko lang ang malas na susunod, nanay ko mahirap siyang lunukin kasi, di ba, feminist movement, gender and development na walang, dapat equal lalo na sa West, di ba, na parang hindi, kailangan, parang alien yung submission sa kanila. Hindi naman kasi ibig sabihin na magsasubmit yung isa ay hindi na kayo equal. Okay. Okay? It so happened na magkaiba kasi kayo ng role. Ayun din yung yung isang problema ngayon. Dahil itinuturo na there's no such thing as gender roles. Pero ano mo yan? However, hindi naman kasi biblical yung linya na yun. Okay. So, kumbaga, so, ang stand natin is meron pa rin gender roles. Meron talagang role. Kung paano may role yung anak at may role yung magulang, kung paano may role yung slave tas may role yung master. So, kumbaga, lahat is merong role. Kasi parang ang pinaglalaban is, kunyari, bakit pag driving, ang stereotype is dapat lalaki. Pwede rin namang babae. Parang pagluluto, o kaya yung nursing or nurturing, bakit sa babae, hindi sa lalaki. Di ba? Parang yun yung gustong baliin ng sistema natin ngayon. Na dapat wala nang stereotyping ng gender. Tsaka, however, ako kasi, in my core, kahit wala pang biblical na influence, sa tingin ko, meron talagang strength at kabe sa lalaki at yung kabe sa babae. Wala pang biblical na na influence. Sige, magbigay ako ng example. Sige. Kung may napanood ako reels yung babae, nagre-reklamo siya kasi pag uwi ng asawa niya, pagod na pagod daw yung babae kasi ang dami niyang ginagawa, nagluto siya, naglinis siya, bla bla bla, ganyan. Okay. Ngayon nagsalita yung lalaki. Pero nung aayusin ko yung alulod, nung aayusin ko yung sasakyan, nung aayusin ko yung lababo, nung aayusin ko yung wire ng kuryente, wala ka naman narinig sa akin. Ang ano naman nila diyan, ang pangsagot nila diyan, yung sa akin kasi daily. Yung sa'yo, di ka naman lagi nag-aayos ng alulod. Pero lagi naman sila na merong role na innate na sa lalaki ine-expect na gawin. Kumbaga kung ang context is yung tawag dito, gender role, meron ngang ine-expect. Meron talaga na ine-expect. For example, sa family, lalo na sa Pilipino, ine-expect na lalaki talaga yung so, nyari may magnanakaw. provide. Sino ang magpaprotekta? Wala ka namang babae pa yung maglabas ng itak para tignan. Diba? Napakawalang kwenta ng lalaki naman. Parang ganun yung nasa isip ng tao. Isipin mo? Madla. Isipin mo, kunwari, lalaki, honey, silipin mo kayo kung sino yung... Isipin mo na yung picture na gano'n. O kaya, parang kunyan may binubuhat na mabigat. Isipin mo na yung picture na gano'n. Maliban lang pag galit yung babae, mabubuhat naman niya talaga yan. Kapag kunwari ay nakausapin yung lalaki na busit siya, mabubuhat naman niya lahat yun eh. Di ba may mga reels na napapanood na kunyari magkagalit yung mag-asawa tapos gagawin, hihigpitan yung chismis. Kunyari ito, hihigpitan to, di ba? Para di niya mabos. Pero daw, pag daw galit na galit daw yung babae, tapos mabubuksan niya yun. Yun lang yung ano natin. Ngayon, ilinawin lang natin. Kasi tinuturo ng Bible, submit eh. Ito, parang ayaw ng mundo tong tanggapin eh. Which is hindi naman bago. Kasi akala kasi natin pag submission, submit in everything at all things. In a slave form, na parang mindless, na parang program, na robot. Sunod-sunuran. Pag-aaralan natin madrasta, ito na hindi ganon yung context nito. Kasi siguro advance lang kasi si Jesus nag-submit siya sa will of the Father. Oo. Is it
ibig sabihin ba nun is si Jesus ay hindi Diyos? Kasi merong ang role, di ba? Ayun, yun naman. Kaya, Merong sinabi si Zach Puni na gustong gusto ko. Kasi, di ba, si Eve ginawa partner ni Adam as a helper. Tapos yung isang attribute ng Holy Spirit is yung comforter and helper. Diba? So parang it's a privilege, no? Kaso nga lang, sa society kasi natin ngayon, parang nilo-lockdown kasi yung ganun. Hindi kasi natin nakita na hindi magagampanan nung lalaki or nung magulang or nung master. Siguro earthly tayo mag-isip. Kaya ganun. Yes. Kaya parang na-demonize yung submission. Hindi nga daw magagampanan ng lalaki, nung magulang at nung master yung 100% na mission niya kay God kung walang submission na galing sa anak, dun sa employer at sa asawang babae. Tignan natin yung submission sa salitang sub tsaka mission. Yung mission mo pa rin bilang babae is part nung mission din nung lalaki unto kay God. Yes, parehas kayo. Hindi magkahiwalay Hindi ng kayo mission. Magka-contrast na kaya siya nagiging issue. It is as if na iba ang direksyon. Iba yung direksyon na tinutumbok ninyong dalawa. Actually yung mag-asawa na kayo. Pag nga narinig yung sa lalaki mamaya, baka sabihin nyo, buti na lang babae. Buti lang, submit lang yung binanggit. Kasi pag narinig niyo sa part ng lalaki, parang, ay wag na pala, sige yun na lang. Yun. Okay, ngayon sabi dito is, submission does not mean inferiority. As well as submission does not mean silence only. Hindi daw ganun. Meron kayong parehong mission. Okay? Meron kayong pareho ding say. Hindi rin naman ibig sabihin na kapag nagsasubmit ka, bawal ka magtanong, bawal ka mang-question. Hindi ganun yung tinuturo dito sa Bible. Tapos kanino daw dinadirect? To your own husband. So yun yung sphere ng submission niya. Hindi ka required magkaroon ng special submission sa pinsan mong lalaki o sa biyenan mo. Ibang usapan yun. Ibang klaseng submission yun. So, yun yung sphere lang na pinag-uusapan sa sarili mong asawa. Hindi ka magsasubmit marriage sa context. Oo, hindi ka magsasubmit sa asawa ng iba. Hindi ganun. So, the Bible never commands a general submission of women unto men in society. Hindi kailangan magsabit ng babae sa lahat ng lalaki sa society. Hindi ganun yung tinuturo ng Bible. Tumbukin na natin. Pwede ang babaeng leader sa lipunan. O pwede sa education system, sa government, ganyan-ganyan. Ang hindi lang pwede is sa family at saka sa church. Yung sa pagpapastor. Hindi talaga. Kasi sa pagpapastor naman, ang nire-represent mo doon is si Christ. So, kung ang bride ay babae, tapos si Christ is lalaki, tapos ang nagre-represent is babae, ano nangyari? Detomboy yung homosexual relationship yung hindi. Saka meron talagang requirements doon sa pagpapastor, no? Yeah. So siguro naman meron kami before na malinaw na explanation dyan. Kung bakit. Kasi may mga churches na inaalaw eh. Oo. So tayo, bakit ang stand natin is hindi talaga? Nandun yan. Pero alam mo ba na ang reason bakit may mga babaeng pastor at may mga babaeng leaders sa loob ng church ay dahil sa kapabayaan ng lalaki pa din. Hindi sila nag-stand. Yun. So kumbaga, kahit na si Eva, yung kumain ng pinagbabawal na bunga, ang binanggit pa rin sa Bible na nag-sin is si Adam. Why? Kasi hindi ginampanan ng lalaki yung kanya. But we will go there. Okay. Ngayon sabi dito is unto the Lord or as to the Lord. Bakit crucial yung salitang as to the Lord? Kasi pwede kasing mabigyan ng ibang kulay yung wife submit to your husband eh. Pwedeng ganito. Halimbawa, ito, mali itong interpretation na to mali ito. Okay? Ano sabi? Yung submit to God in absolutely everything without question. So, dapat mag-submit ka rin sa asawa mo in an absolute way without question. Hindi parang ganun. Ano na siya, no? Oppressive na ang dating. Tsaka parang
tawag dito, bawal ka nang mag-isip, bawal ka nang magtanong. Pero maraming traditional family ganun, no? Yung parang patriarchal talaga na pag yung ama talaga, siya talagang masusunod eh. Oo. Before eh. Oo. Tingin ko ganun before eh. Pero, so, hindi ganun. Pero kumbaga, hindi mo Diyos yung asawa mo. Kumbaga, nagbigay lang ng analogy na as to the Lord kung papaanong si Christ sa church. Mamaya babanggitin dito yun. So, halimbawa, pinraise ni Peter si Sarah. Okay. O, di ba, minsan may mga say din naman si Sarah. So, kung hindi yung complete silence or sabihin natin na total obedience na kahit mali na yung pinagagawa is gagawin pa din. Si Mary at saka si Martha, di ba? Okay. So, sabi dito, hindi daw ganito. You submit completely to God, so you must submit to your husband the same way. Wala daw sinabing kailangan absolute yung submission mo sa asawa mo. May mga terms and conditions doon sa submission. Okay? May mga limits yung submission. Another wrong interpretation. Okay? I'll submit to him, kanong wife, as long as he does what the Lord wants. Pero ako ang magdi-decide kung ano yung sa tingin ko na gusto ni Lord. So, manipulative. Yung isa kasi, oppressive. Asawa mo ako kailangan sumunod ka sa akin. Sa lahat. Lalaki ako yung lalaki may limits yun. So, mali yung interpretation na yun. Yung isa naman, sige, magsasabit ako, pero kung ano yung gusto ni Lord. Pero indirectly, siya pa rin yung magdi-decide ano yung gusto ni Lord. At ito ang gusto ni Lord. At ito ay gusto ni Lord. Kaya mag-submit tayo dito. Yun. Manipulative daw yun. Sabi dito, it is wrong because, yes, there are limits to a wife's submission, but when the wife approaches us to the Lord in this way, dinedegenerate niya yung submit to my husband when I agree with him. So, sabi dito is, that is not submission at all. Kasi para bang namimili ka lang din. Okay? Maliban na lang, kung yung hindi mo pagsasubmit sa husband is lumalagpas na siya doon sa boundary na kailangan submitan. Babanggitin natin yan. Sige. Okay. So, as to the Lord, ibig sabihin, kung papaano tayo nagsasubmit kay God, pero meron namang limits pagdating sa ating asawa. Yung limits na to is applicable sa asawa mo kasi tao siya. Si God kasi hindi nagkakasala. Yung asawa mo kasi nagkakasala Tsaka hindi kasi perfect yung asawa mo. So may mga limits. So ngayon, sabi dito, dahil si Lord ang nag-command nito, hindi daw pwede na submitted ka sa asawa mo nang hindi ka muna submitted kay God. Kailangan submitted ka muna kay God. Kasi pag di ka submitted kay God, hindi mo maunawaan paano mag-submit sa asawa mo. Hindi baligtad na submit ka muna sa asawa mo bago ka mag-submit kay God. Kaya nga, di ba sa iba may child dedication na tinatawag. Ang tanungin mo muna sa sarili mo is ikaw na magulang, dinededicate mo ba muna yung sarili mo at yung buhay mo sa Diyos bago mo i-dedicate yung anak mo? So, parang ganun. Tama. So, kumbaga, yung pagsasubmit mo sa husband mo is for respect and for honor kay God. Na merong isang malaking umbrella ng submission na si God yung talagang main. Na pinagsasubmitan ng lahat. Yun. So, kumbaga, may context ka. Yun. So, as to the Lord means, a wife's submission to her husband is part of her Christian life and obedience. Hindi dahil gusto lang ng asawa. Okay. Part pala yun na... Ginagawa mo yun dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun daw ay Christian way of living and obedience. Okay, submission. So, pag hindi doon sinusunod ng babae itong bagay na to, hindi lang siya nagfo-fall short bilang wife, nagfo-fall short din siya bilang disciple ni Christ. Okay. So, pag ang babae hindi marunong mag-submit sa husband niya, dalawa agad yung mali niya. As a wife at saka as a follower. Okay. This is completely out of the realm of the wife's nature or personality. Walang kinalaman dito yung nature or personality ng wife. Kasi pwedeng excuse yan pwede kahit mas matalino yung wife or kahit kime yung wife, both
silang kailangan mag-submit. Mm-mm. Kahit na yung wife yung mas mataas yung sweldo, Mm-mm. kahit wife yung mas madiskarte, mas maimpluwensya, kailangan pa rin gawin. Yun. So this has nothing to do then with husband's intelligence. Kahit hindi ganun katalino o kagaling yung lalaki, hindi rin daw yun basihan. Kundi ito ay pagpapakita ng halimbawa kung paano natin i-display yung union ni Christ at saka ng church. Ang ganda nga eh. This has nothing to do with whether or not the husband is right on a particular issue. It has to do with Jesus being right. Ngayon. So, ibig sabihin, ang focus dito is tama ba ito kay Lord? Ayun. So, kung may discussion kayo, kung di nyo alam yung kung saan kayo magsasubmit, ano yung will ni God? Yes. Parang gano'n. Kunwari, feeling mo parang mali siya, pero dahil nagbabasa ka ng Bible, ano ang tama para sa Diyos? Yun. Pero kunwari, preference lang na parang mali naman yun. Magsasubmit ka pa rin. Again, it's not about the intelligence, it's not about the issues ng character or ng personality, hindi daw. So dahil dito, eto na. May kapangyarihan yung babae habang hindi siya kinakasal na mamili siya ng isang asawa na kaya niyang irespeto. Kasi kung babastusin mo lang, sira ang buhay niyo. Wag na, kunwari, mag-jowa pa lang kayo, minumura mo na, tapos di ka marunong sumunod. Kung sa ganun pa lang, hindi siya yung lalaki na kaya kang pamunuan. Sabi dito, may isang story ng older Christian woman na hindi siya nakapag-asawa. She explained, I never met a man who could master me. She had the right idea. Hindi siya nakakita ng lalaki na pwede siyang magpasakop. O yun. Mas okay na yun kaysa naman sa ikinasal siya tapos siya din naman yung mangunguna. So if you want to please Jesus, if you want to honor Him, submit to your own husband. Okay. Last na to. There can be no more compelling motive for any action than this. And every Christian wife who is concerned above everything else to please the Lord Jesus will find no difficulty in this paragraph. So, ibig sabihin, dahil ito ay submission ng marriage kay Christ, hindi issue sa'yo yung pag-submit sa asawa. Yun din. Siguro kaya malaki yung issue ng mga ibang tao dito sa submission. Kasi, in the first place, hindi ka rin submitted kay God. Kay God. Exactly. No. Oo. Yung, lalo na yung mga may hirap na teaching ni Christ. Parang namimili tayo na parang hirap naman to. Di ko pa kaya sundin to. Deny nga eh. Magdi-deny ka nga eh. So part ito ng denial. Yan yung ganda ng The Chosen eh, no? Yung lumakad sila ng 1 mile, ano? Diba? Tapos 2. Oo, tapos bumalik pa. Oo, tapos bumalik. So 4 miles. Maganda yung sinabi ni Isa eh. Actually, hindi lang 2 miles yung ginawa natin, Rabay. Parang 3 or 4 miles so dahil bumalik pa tayo. Pero nakita mo yung nangyari doon sa mga Roman. Nahiya sila eh. Hinubad nila yung ibang gamit eh. Tapos, isang maganda doon yung hindi magets ng mga disciple talaga yung heavenly, no? Earthly pa din yung Kaya it's very important na tayo ma-realize natin kung ano yung konsepto, bakit pinagsasubmit yung babae sa kanya asawang lalaki. So, meron palang magandang yan, ano? Malalim. Yes. Diba? Mas lalalim pa pag yung lalaki na ipinag-usapan. Okay. 23 to 24. 23. Kasi may authority ang mister sa misis niya gaya ng authority ni Christ sa church. Ang church ang katawan ni Kristo at si Kristo ang savior ng church. Kung paano nagpapasakop ang church kay Christ, dapat magpasakop din ang mga misis sa mga mister nila sa lahat ng bagay. Okay. Kadalasan sinasabi ng mga tao, outdated tong sinabi ni Paul. Outdated na to. Kahit Christian, ha? May mga mapapakinggan akong mga pastor na actually, sa Christian community, sasabi pa, happy wife, happy life. Mali yun eh. Actually, that is a wrong connotation. Mali nga.
Hindi. Happy spouse. Happy house. Pwede na. Yun nga. Oh, yun, pwede. Kasi parehas kayong masaya. Kailangan parehas kayo masaya. Kasi parang pinopromote mo yung pagiging under. Or pwedeng hindi naman under, you just love your wife. Pero makikita kasi natin yung context ng pagbalanse dito eh. Kung paano tatanggapin daw nung babae. Mamimili niya dito kung paano tatanggapin ng babae yung submission at yung lalaki yung pag-submit nung babae. Okay, go. Na kailangan ng babaeng mag-submit at yung lalaki naman kailangan niyang pamunuan yung Mag-rise asawa up. niya. Both responsibility kay Lord. Ngayon, may 3 dahilan na binabanggit dito bakit kailangan mag-submit muna ng babae. Babae Sige. pa din. Sige, bakit? Una, sabi dito is unto the Lord. So, ibig sabihin, ang motive mo ay mag-obey sa asawa mo because ito ang evidence ng obedience mo kay Christ. Okay, sementado na yan. Sementado na yan. Oh. Kaso nga lang, hindi pa rin solve yung iba dyan. So, merong number 2. Yan. Number 2. The husband is the head of the wife. Yan, mahirap lunukin yan ngayon. Okay. So, ang idea natin dito ay headship and authority. Okay. Ba't kailangan may head? Sige. Isipin mo na lang may team. Even sa research, even sa mga simpleng meron talagang kailangan mag-develop ng plan and mag-lead para merong order doon sa paggawa ng research, sa team, or sa isang company. Sa work nyo, kita nyo ba't may hepe? Yeah. So, ibig sabihin, May principal. yes, so ibig sabihin, hindi ka less of a person on that. It so happened na part ng isang group or community may kailangang mag-lead. May kailangang manguna. Mag-spearhead. May kailangan na siya yung unang. Actually, yung mga leader, yung ibang mga totoong leader nga dyan, sila nga yung sumasalo nung unang mga, mga problem. Sila yung sumasalo ng mga pagalit nung ibang department. So, ito yung mga areas na hindi natin nakikita. May nabanggit nga si Paul Washer na kahit anong kahit anong ganong pagod buong araw niya, bago siya bumaba ng sasakyan at pumasok ng bahay, magbubuntong hinga muna siya ng malalim, and then exhale, then pasok siya, then ibibigay niya yung rest ng energy niya dun sa kanyang family na hindi pa tapos yung buong araw niya. So, ano yung point? Na may mga ganun. Na hindi porket ikaw yung head, ikaw yung authority is parang boss ka na, dominante ka na. No. Nasa iyo yung weight ng responsibility. Nasa iyo yung weight na ikaw ang unang susuong dun sa lahat ng mga trials, challenges, and obstacles along the way. Kaya nga nakikiusap. Mangunguna ka. Kaya nga nakikiusap na yung wife mag-submit sa husband because mas bumibigat yung mga trials and challenges kapag may butas yung barko. Saka mag-asawa kayo. Oo. Hindi kayo magalaban. At hindi na kayo dalawa. Iisa na lang kayo. Pero may problema na ka sa labas. Tapos pag di ka pa nag-submit, mas humihirap yung mahirap. problem. Yun so parang teamwork ang gustong sabihin sa kanila. In a way. Kaya balik nga tayo sa team, merong leader kasi sa team, merong authority. Hindi ina-undermine ka na, pagsilbihan mo ko, hindi pasarap na boss or team. Siguro, wrong mindset tayo ng head. Wrong mindset tayo na. Yung iba kasi gustong maging head para gumaan yung kanilang trabaho. Hindi kasi nga sa mundo, ganun eh. No, maraming ganun eh. Na parang boss ka, pero ang nagtatrabaho sa'yo, kasi ang nangyari sa atin, colonial mentality. Yes. Lalo na nung panahon ng Kastila eh. Natanim sa utak natin ng mga mestizo, sila yung mga nakasakay sa mga duyan na hindi nagtatrabaho at tayong mga Indio ang nagtatrabaho, less class tayo. Tapos sila yung parang ganun eh. Kaya nga, dito tinuturo yung order of creation. Lalaki yung unang kinreate. So, siya yung inutusan na mag-lead. Tanong, yung babae ba ang inutusan na pangalanan yung mga hayop? Sino ba? Lalaki. O di ba nung kinreate yung babae, out of dun sa tadyang na pangalanan naman na niya lahat ng hayop eh. Pero hindi aware yung babae doon nung una na napangalanan na niya. So, ibig sabihin,
nung kinreate yung babae as a companion, bakit? Sorry. Bakit? Naalala ko yung joke ni... Sige, ano ba yan? Kasi nga daw, kung babae nagpangalan, baka sobrang daw. Ano? Yung ang arte daw ng ng pagkakapangalan, kaloko ka. Hindi, ang point lang is, pinakita kasi ni God na siya yung, kasi male din na representation ni God, ni-reveal yung sarili niya as a male. Yung man din, ang tinawag niya na representative niya. So, siya din yung nagpangalan dun sa mga, kung paano niya tinawag isa-isa by name yung lahat ng creation, pinasa din niya sa tao. Na siya din yung tumawag sa lahat ng mga hayop by name. Yun. Yun lang. Ganun lang yung point. Hindi siya yung, may favoritism si God. Hindi. Simple lang. By order. Kaya kung may mga ibang preacher na sinasabi, hindi, cultural kasi yan. Yung sa Corinthians at saka kay Timothy. Dapat wala nang ganun. Kasi history na ibinabanggit dito tsaka order of creation. Wala pang culture before. Wala pang culture before. Wala pang culture ng creation. Kaya nga sinabi ni Paul, it was Adam first before Eve. Dapat tapos na yon. Wala nang cultural na binabanggit dito. Wala nang education. Tapos ang argument. Tapos dapat yung argument. Kasi matigas nga lang ulo. Ayaw nga mag-submit. Baka culture kasi natin. Yung ayaw mag-submit. Yun. Nakakalungkot. Okay. Sana ma-renew yung mind natin sa area na yun. Kaya maganda, inaaral natin Kasi yun ang maganda sa ginagawa naman natin. Wala tayong nalalampasan. Oo. Hindi tayo namimili kasi ratsyada tayo baka sabihin nila, hindi, ang tawag dito, ganyan na kasi yung nangyari kasi na-fallen yung world. Excuse me, nung kinreate ni God si Adam at kinuha si Eve sa tadyang niya, hindi pa nangyayari fall noon. Hindi pa nagkakasala yung tao na yun. So para sabihin mo that it's a cultural thing, hindi siya cultural. Hindi pa nagsisin yung tao that time. Okay. Saka alam naman natin din yung logic na bakit kailangan merong ganun. May submission and may headship. Pero tandaan natin, nasa tadyang kinuha ang babae. Nabasa natin ito minsan, hindi sa ulo, para underin yung lalaki. Hindi rin sa paa, na para underin at tapak-tapakan lang ng lalaki. Hindi rin sa likod para higaan, kundi sa tadyang. Kasi kaagapay mo. It's a compliment. Yun. At tandaan natin, kung aware naman tayo sa math, complementary angle, hindi siya tawag dito magna 90 degrees kung hindi kayo pinagsama as isang buong angle. So, yun yung isipin natin na hindi magiging 100% yung mission kung hindi nakiki-operate through sub-mission yung babae. At the same thing din yung lalaki. Ngayon, third reason kung bakit yung babae kailangan mag-submit sa kanyang husband is the relationship of husband and wife is the model of the union between Jesus and the church. Kung paano yung church kailangan mag-submit kay Jesus. Hindi naman si Jesus ang mag-submit sa church, no? Hindi. Ito pa nga. Yung church kasi is nagkasala yan May mga kasalanan hinugasan pa ngayon, yung mag-asawa, parehong tao yan, makasalanan. Pero anong ginawa ni Christ? Kahit wala siyang kasalanan, hinugasan niya yung church So, ganun naman ang trabaho nung lalaki para dun sa asawa niyang babae. Ayan. Ngayon, kung itutuloy natin, sabi dito, He is the Savior of the body. So, ibig sabihin nung Savior, siya yung preserver, siya yung aangat sa kanya, siya yung magpo-protect sa kanya. Ayan. So, what then is the doctrine? It is clearly this. The wife is the one who is kept. Pakinggan to ng asawang lalaki. Yung asawang babae daw ang kept, iniingat-ingatan, preserve, guarded, shielded, provided for by the husband. Kaya yun yung responsibilidad ng mister. Isa-isa ulit natin Ganda. Keep, protector, preserve, guard, shield, and provide. Ano yung sinabi sa babae? Submit. Ano yung sinabi sa lalaki? To keep, preserve, guard, shield, and provide.
Sabagay, sa example naman ni Jesus at saka nung church, ano ba ang mas maraming ginawa sa dalawa? Yung church ba o si Jesus? Hindi ba't si Jesus yung mas maraming ginawa? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Inay-alay lang naman niya yung buong buhay niya para sa church. Bilang mister, ganun din ba dapat? Yes. Okay. Yun. Kaya kunwari, ayaw kasi ang madalas sabihin ng mga iba, hindi ako tinatrato ng tama kaya magre-rebel ako. Kunyari, babae ako, hindi naman ako pinoprotektahan. Hindi naman ako kinikip. Hindi naman ako pinapreserve. Hindi naman ako ginaguard. O di naman ako, di magre-rebel di ako. Pag ganun yung logic niya and in the first place. Yung problema pag hindi Christian. Oo. Kaya nga, binabanggit na we should not be unequally yoked with unbeliever. Okay. Kasi kunwari, isipin mo na lang yung gulong ng sasakyan mo, yung isa malaki, tapos yung gulong ng kabilang side maliit. Ano mangyayari? Tabingi. Hindi lang sa tabingi. Pag kunwari isang ikot pa lang yung malaki, nakatatlo o apat na ikot na yung maliit. So parang mas hirap. O, di ba? So tapos hindi pa kayo magkasundo dahil yung under node medyo paikot-ikot lang dahil nga hindi pantay. So you'll go nowhere. So kumbaga walang malinaw na landas o patutunguhan yung marriage nyo. Kaya kung sasabihin natin ang pinagkaiba lang ng mga tao na married sa mga Christian na married is hindi Christian kasi malaki yung pagkakaiba noon. Yung submission nila yung submission sa word ni God. Ngayon, sabi dito, of the body. Hindi naman pwede na yung ulo papunta doon, yung katawan is papunta naman sa kabila. Hindi ka talaga makakapunta sa paroroonan. Manananggal. Diba yung manananggal nga, naka-stay put lang yung Oo. Kaso nga lang, hindi kayo coordinated. Yun. Lalangis ka pa. Kaya sabi dito, therefore, in this passage, 3 reasons for a wife's submission: obedience kay Christ, order ng creation, at model ng relationship ni Jesus sa yun ang church. Magandang itanong nyo sa buhay nyo. Mag-reflect tayo. Ang amin bang pagsasama bilang mag-asawa ay nagre-reflect kay Jesus at sa church? Yung inyo bang pag-aasawa ay yung marriage nyo ba ay pagpapakita ng pagsunod nyo din kay Jesus? O yung pagiging married nyo ba ay pagpapakita ng model ng ni Christ, which is the head, at saka no church, which is the body? Pinakikita rin ba niya na sinusunod yung order of creation? Ngayon, tandaan natin na hindi lang naman yung order of yung creation Pero kung order of creation ang susundin, ang daming example dito sa Bible. Sample tayo. Sabi dito, the principle of submission is presented in many different ways. Iba pala doon sa sinasabi ko. Marami daw way na nagpapakita ng submission. Halimbawa, si Jesus, nag-submit siya sa parents niya, sa mga earthly parents niya. Yung mga demons, nag-submit sa mga disciples. Diba? Yung mga citizens, nag-submit sila sa governing authority. Yung universe, nag-submit sila sa word ni Christ. Unseen spiritual being, nag-submit kay Jesus. Christian, nag-submit sa mga elders. Wives, submit to husband. Church, submit kay Jesus. Servant, to the master. Christians, submit to God. So we notice that none of these relations are reversed. Hindi baligtad. Hindi pwede na Jesus, nagsabi siya sa parents niya, yung parents nagsabit sa kanya. Hindi pwedeng baligtad dun sa earthly matters. Hindi pwede na yung disciple ang mag-submit sa demon. Hindi pwedeng ganun. So, chaos. So, ibig sabihin, meron talagang order. God of order. So, hindi daw pwedeng ma-reverse. Now, kung si Paul daw ay nag-stop sa Ephesians 5 verse 24, it would be easy for a Christian wife to feel that all obligations were on her. Isipin nung babae na yung lahat ng obligasyon is sa kanya lang. Hindi. Sabi dito, both husband and wife are called to die to self-submission. Hindi lang yung babae. Both husband and wife are called to sacrifice for submission.
Both husband and wife are called to see their marriage as model of Jesus' relationship with the church. So kung yung lalaki laging inaabuso yung asawa niyang babae, verbally, psychologically, and physically, may financially na nga. O financially, tanungin mo nga, ganyan ba si Jesus sa Okay. church? Kaya yung mga namemerang church leaders sa kanilang mga church members, ganun ba? Si Jesus ba nga nag-multiply nung pagkain nung 5,000 eh. Both husband and wife are called to honor the order of creation. Perfect. Okay, almost done? Ang haba kasi. To their own husbands in everything. Ano ba yung everything dito? May mga limits naman. Susundin mo ba yung tawag dito? Yung presidente, tapos yung presidente is tinuturuan ka na pumatay. Di ba no one is above the law? Hindi, pwede ka nang hindi sumunod sa... Kung saklaw ni... Yes. Ito yung mga sample. Sige. When the husband asks or expect the wife to sin, okay, pwede niya hindi sundin. Na yun. Okay. Ano pa? When the husband is medically incapacitated or insane. Okay. Ba't mo ano susundin? Oo. Ito. When the husband is physically abusive and endangers the safety of the wife or children. Okay, Mali bawsi din yan. yun. Bawsi. Pulpo yan. When the husband breaks the marriage bond by adultery. Wala ka ng power na sabihin sa wife mo na mag-submit if ikaw ay nangalon niya. Meron pang ganun eh. Bakit sa'yo naman ako mauwi Di ba? May ganun eh. Di ba? Wow, utang na loob pa, no? Para bang, buti ka, ito lang ginawa ko eh. Wow, ayang hiyalaman ako dun sa ganun. Yun yung kultura kasi kapag sa lalaki, hindi nila alam, ang lalaki, silang may mas mabigat na responsibilidad magpakabanal. Hindi naman, ibig sabihin, mga babae, wag nang magpakabanal. Hindi, kasi bilang head ng marriage, kayo ang magpapastor sa asawa ninyo. Yes. Diba? Kayo ang magpoprotekta, kayo ang magpo-provide. Kaya nga ang pinupukpok dito sa verses na to, mostly, it's the guys. Lalaki. Mister. Madalas, even yung mga shortcomings ng wife could be rooted sa shortcomings din ng lalaki. Hindi ko sinasabing lahat, but mostly it could be rooted sa weak leadership ng isang lalaki. Actually, nung kami ni Chen nag-couples, ano yan, B? Retreat. Ano? Okay. Or encounter. Yeah. Yun yung isang magandang natutunan naman namin. Maganda kasi yung mga lalaki at babae pinag-iwalay. Kasi nung sinabi sa amin, ligawan niyo yung mga asawa niyo ulit. Saka syempre, ako ang leader ng marriage na to. Baka marinig ng babae, ligawan niyo daw ko. Ganon. Oo, kaya hiniwalay. Tama lang. Oo, hiniwalay siya. Pero yung essence ng teaching is maganda. Yun din. So bilang lalaki talagang kailangan mong mag-step up. Bilang leader talaga, saka yung babae naman is the submission and respect. At hindi yan tiningnan as inferior and superior. Yes, hindi naman talaga. Kunwari, merong giyera. So, merong strategies, tapos may mga foot soldier. Okay? Sabihin ganon. Bakit yung foot soldier, sila yun nakikipagbakbakan, ganyan-ganyan. Tapos merong nag-strategize lang siya, nasa kwarto lang siya, siyang gaganon. Hindi kasi makukumpleto yung execution ng victory kung walang nag-strategize. 'Di ba? Yung strategy is yung nag-strategize. Yes, yung nag-strategize is equally important doon sa mga foot soldier. Sa Pilipinas, yes. May executive. No, may legislative at saka executive. Botohan. Kaya sa darating na may naisip ako kailan ba yung A12? Sa Lunes na ba? Na. Hindi, pwede bukas na. Mag-special episode sa tayo Ano yung biblical way ng pagboto or yung pagpili ng mga leaders sana na iboboto. Or yung mga practical way kung paano natin mag-glorify si God sa mga ganung bagay. And tama ba na, kasi may mga religion katulad ng Jehovah's Witnesses na bawal silang bumoto kasi hindi sila nakikisali sa affairs ng mundo, is that an extremity or tama ba yun? Yung mga ganong concept. Okay, next. 25 to 27.
Mga mister, mahalin nyo ang mga misis nyo gaya ng pag-iibig ni Christ sa church. Binigay niya ang buhay niya Okay, ayan. para dito. Ginawa niya yon para gawing banal ang church nung nilinis niya ito gamit ang tubig at ang salita niya. Para iharap ang church sa sarili niya na magandang maganda, banal, malinis at walang bahid ng kasalanan. Walang mantsa o gusot at walang masasabing mali sa kanya. Okay, una sa lahat, sinesafeguard nito yung unang statement na wives submit to your husband na hindi magiging abusive yung husband. Okay? So, kumbaga, sabi dito, though wives are to submit to their husband, it never excuses husband acting as tyrants over their wives. Hindi ka pwedeng parang hari-harian. Tyrannosaurus Rex. Wala daw asawang lalaki ang entitled na sabihin niyang siya yung head ng kanyang wife unless talagang minamahal niya actively yung kanyang asawa. Hindi niya pwedeng i-demand na mag-submit yung asawa niyang babae kung hindi naman niya kinikip, pinoprotect, pinepreserve, pinoprovidean at sinecherish yung kanyang asawa. So the reign of the husband is to be the reign and rule of love. Yung love na binanggit dito ay agape. Ayan na. Yan na. Ngayon, madalas nagagamit natin yung agape sa love ni God. However, may verse pala kasi na yung agape na i-relate sa sin. Ay, Hindi, na i-relate sa sin. Sige. Ibig sabihin pala ng agape ay pagmamahal na hindi nagbabago. Pagmamahal na walang dinedemand or ine-expect. Okay. Pagmamahal doon sa mga unlovable or unappealing. Kasi merong verse dito, John 3 verse 9, men love darkness, agape din pala'y binanggit doon. Agape yung Greek Term, oo. Ibig sabihin, hindi nagmamaliw. yung pagmamahal niya sa darkness. Yes. At hindi nagbabago yung ugali nila sa kanilang kasalanan. Ang pangit, ano? So yun yung flip side nung Yung flip side pala ng agape kapag pure evil naman pala ginamit pag sa darkness. Parang sharing Hindi, ngayon ko lang nalaman na ganun pala yung technical term. Pero kung yung positive side ng agape, it can be relate naman talaga kay God. Oh, yun. So, yun yung tinuturo dito. So, dula na yun. No. Yes. Hindi eros, hindi lang storge at philia, agape. Yung itinutukoy dito na pagmamahal sa asawang Grabe. babae. Ikaw nga, mahal mo yung sarili mo eh. How much more dapat yung asawa mo. Ay, then, so as true na mahal mo rin yung asawa mong babae. 25 to 20, natapos mo na yung 27 na. Sabi dito, yung washing, paano mo nakiklense yung iyong asawa? Through washing of the word. Through the word. Kaya mainam na yung lalaki, bago sana manligaw at mag-asawa, maalam sa salita ng Diyos. Ano naman mangmang ka? Ba? Kaya medyo unsightly na mas may alam pa yung babae kaysa dun sa lalaki. Paano sa Pilipinas, ganyan. Yung mga lalaki na sa labas ng simbahan, yung mga babae sa loob. Ang pangit, ano? Kaya nga sa classroom, nainis ako kapag ang masipag lang yung babae. Sabi ko, itayo nyo naman yung bandila ng kalalakihan. Para bang kapag tamad, kapag mahina sa klase, para bang ang laging association nun, lalaki. Pag pasaway, kapag basagulero, kapag palamura, laging ang is lalaki. Yung Bible, dinedemand na yung picture ng sabihin natin na mataas na morality, mataas na pagkakaalam sa salita ng Diyos, is sana makita sa isang lalaki. Yun. Sabi nila yung washing by the word dito is baptism. Ako, medyo agree ako dun sa isang commentator. I think hindi naman siya necessarily baptism. Yung pagkaka-immerse ng tao sa salita mismo ng Diyos. Yun ang mas inaano ko dito. It demonstrates that Jesus loved His church with a special love. Yes, mahal mo yung mga brethren mo, pero katangi-tangi yung love na ibinibigay mo sa iyong
asawa. Kaya nga, as Jesus loved His church unselfishly, ganun din sa iyong asawa. Willing to give up your life. Ganun pala. Ngayon natin tanungin yung nakikinig, ano mas madali? Yung submission ng wife o yung bigat ng responsibility, burden, and pag-provide nung lalaki na kailangan niya ialay yung buhay? May sinabi ba dito, you have to submit to your husband? Sinabi sa wife na kailangan hanggang sa point na ialay mo ang buong buhay mo. Wala namang binanggit na ganun eh. Walang ganong clause. Wala namang ganong clause. So ngayon, pinalalahanan na naman. Worldly headship says, I am your head, so you take orders from me and must do whatever I want. Mali yun. So, kailangan lalaki selfless siya talaga. Oo. Godly headship says, I am your head, so I must care for you and serve you. Ganun pala daw dapat. Hindi yung, ako'y lalaki kaya sumunod ka. Dapat pala ang statement mo, ako'y lalaki, so ako ang may responsibilidad na ingatan ka at alagaan ka. Kailangan kong mag-aral para sa atin. Ayun. Diba? Kailangan kong maging banal. Ito na may Provide. ito ulit worldly. Ay! Mag-submit ka sa akin, so here are the things I want you to do. Sabi ng godly submission, mag-submit ka sa akin kasi accountable ako sa'yo kay God. I must care for you and serve you. Magsabit ka sa akin para magampanan ko din yung responsibility ko sa iyo at saka kay God. Kasi hindi kita mapoprotektahan at mas maiingatan at mas mapoprovidean at mas mamahalin kung ikaw mismo umiiwas ka doon sa acts of love ko na pinakikita na yun. Napakadali kasing mag-rebel ka sa asawa mo o maging bastos ka sa asawa mo. Oo. Talaga kapag hindi ka Kristiyano. Yeah. Sabi lang, ikaw nga eh. Ganun lang na linya. No, ganun lang. Ikaw nga. Kasi nagpupuntusan kayo mag-asawa eh. Kung hindi kayo Kristiyano eh. Kaya maganda yung yung disclaimer mo talaga. Hindi, na iba ang Christian wedding talaga. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, ba't hindi nag-explain agad ng verse? Ba't hindi mo na idilagay verse? Hindi, nag-disclaimer siya kasi talaga agad. Kasi kung hindi mo maintindihan yun, na kailangan muna nating mag-submit kay God. Bago mo maintindihan talaga yung submission at saka yung authority doon sa marriage. Ngayon, kung doon pa lang sa point na hindi ka submitted kay God, I suggest, wag ka na rin mag-asawa. Kasi, nonsense din eh. Kung wala ka, nonsense lang din eh. Tapos you would expect na yung beauty ng marriage ay katulad nung Christian marriage na binabanggit dito. Yun nga. So, the problema natin, magkasintahan, nagbuntisan, papakasal. Para lang sa malinis yung image sa kahihiyan. Ngayon, may mga marriage naman na nagtuloy sa Christianity dahil meron namang gano'n. Pero hindi yun ang standard. Oo. Saka hindi yun pwedeng pantakip. Yeah. No. Yun na nga yung example na wag ganun. Meron nga daw pastor, na nabuntis kasi niya pumunta sa kanila, yung nabuntis, tapos ipapakasal ng magulang. So, lumapit sa pastor. So, tinanong ng pastor yung lalaki, kung ito ba ay hindi mo nabuntis, papakasalan mo. Tagal daw sumagot. Hindi ko kayo kakasal. Yun. Tama. Tama naman. Pero yun yung pagpapakita na pag walang fear of the Lord yung bawat isa sa inyo, kahit ikasal kayo, wala kayong fear of the Lord. Kumbaga, hindi remedy ang marriage sa isang nagawang kasalanan. Okay? Hindi siya remedy. Kailangan is submitted muna kayo kay God, then, tsaka kayo pumasok doon sa relationship. Okay, 28 to 29.
Ganito din dapat mahalin ng mga mister ang misis nila na parang sarili nilang katawan. Ang lalaking mahal ang asawa niya ay nagmamahal sa sarili niya. So, pwede ko rin... 29 pa. 29. Parang walang taong hindi nagmamahal sa sarili niyang katawan. In fact, pinapakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Christ sa church. So, pwede ko rin sabihin na pag nile-neglect mo yung sarili mong katawan, di mo mahal yung katawan mo. Oo. So, pag nile-neglect mo yung asawa mo, hindi mo mahal yung asawa mo. So, ngayon, dahil iisa na lang kayo, dapat lagi mo siyang kinoconsider sa lahat ng decision mo sa buhay, not because of romantic or erotic or sabihin natin na tawag dito with butterflies in the stomach feeling. Parang sinasabi dito, kinoconsider mo lagi yung asawa mo, hindi dahil sa romantic movies na napapanood mo na ang sweet, hindi. Kasi part na siya ng iisang katawan ninyo. Kumbaga, parang napaka-irresponsible mo na makalimutan mo yung asawa mo. Yun din. So, yun din. Parang, gagawin ko ba to? Kasi parang, yun din nire-represent mo na rin yung asawa mo So, parang kapag ginawa ko to, ano ang magiging isip din ng ibang tao sa asawa ko pag ginawa ko to? Ayun. So, may nabasa ako na na parang hindi siya reels pang picture tas may story na minsan nalulungkot daw siya dahil yung asawa niya lalaki hindi pala post sa Facebook, hindi mapag-flex na ganito sila, na ito yung mansa rin nila, ganyan. One day, umuwi siya. Bigla niya napansin na may dalawang lace na chichirya na malaki doon sa may counter. Lace. Tapos tsaka niya na-realize na hindi ma-social media yung asawa niya. Pero sa lahat ng bibilin, gagawin, makikita niya, dalawa yung lace, dalawa yung ganito. Pag magde-decide yung asawa niya, lagi siya, doon niya na-realize na material husband talaga yung asawa niya. Kasi ginagawa ng asawa niya kung ano yung tama nang hindi fineflex. Hindi. Kasi nga, mahilig tayo kasing manood minsan ng mga K-drama na nagiging standard Wala pa yan. Alam mo yung mga kinikilig kayo sa K-drama, wala pa yan dito. There's nothing wrong with the beauty and glory. Kaya nga yung mga ngayon, ang tawag dito? Ang tawag dito? Yung nag-aaya magpakasal, propose. Diba? Parang sa bundok, gustong ginagawa. Napakaganda naman kasi talaga na doon ka magpo-propose. Pero kung alam lang nila kung papaano nag-propose si Christ na maging kaisa noong church. Walang sinabi yung lahat ng bundok at saka lahat ng pagsikat at paglubog ng araw. Na minsan, sobra tayong in love doon sa idea ng marriage na nakalimutan natin yung glorious model ng marriage supper of the Lamb. Yun din yung reason bakit ang tingin natin sa mga ganon is kung ano lang yung maganda sa mata. Hindi natin naaalala at saka madalas nating nakalimutan ano yung maganda in eternality noong samahan na yon. Marriage is the most beautiful relationship on earth. Yun ang tutong nakakakilig, no? Yun naman kasi talaga. Biruin mo. Buhay, Biruin mo. Buhay. Inalay mo mismo yung buhay. Grabe. Kahit na pakasalan at mag-propose yung walang lalaki. Walang pick-up line. Kahit na yung lalaki ay mag-propose sa lahat ng bundok, sa lahat ng sunset at saka sunrise, walang panamayan dun sa proposal ni Christ na walang kasalanan na maging bride niya yung church. Yun din yung reason bakit napaka-superficial na ang view ng mga tao sa marriage. Okay. Na yung mga tao laging atat na atat ikasal at atat na atat sa bagong mga trend sa media at saka yung mga aesthetic na mga bagay na nakalimutan nila kung ano yung tunay na maganda. Kaya nga after nun, and then, kunwari, ang picture perfect nung wedding nyo, how about the marriage? Ayun. The wedding is a day, but the marriage is for a lifetime. Wow. Yun. So, accountable sir Pwedeng... May narinig lang din ako. So, just as the Lord does to the church. Pwede nang kasal. Ganun din. Pero, kung kayang... Na-encourage ka ba dito na magpakasal? Na-encourage ako na
if I would enter dun sa covenant na yan is hindi pwede yung mga Petics lang, no? hindi pwede yung nakikita ko lang sa kung kani-kanino. Para bang kunwari, may makilala ako na mag-asawa, parang kahit Christian, parang hindi ito yung standard na sinasabi ni Christ. Parang ang bigat nung standard na sinasabi ni Christ. Encouragement na napakaganda na kayo is kasal unto the Lord and in the Lord. Yun. Na-encourage ako na napakaganda ng marriage. Pero yung the preparation and the responsibility challenge on it is a challenge. Okay. 30 to 32. Almost done naman na. Alright. Ayan. Kasi mga parte tayo ng katawan niya, sinabi sa scripture, kaya iiwan ng lalaki ang tatay at nanay niya para magsama sila ng asawa niya at silang dalawa ay magiging isa. Malalim ang ibig sabihin ng mystery na ito. At sa tingin ko, si Christ at ang church ang tinutukoy dito. Akala kasi natin yung sa Genesis na iiwan nung lalaki yung family niya. Tapos to unite with the wife. Akala kasi natin ano lang yun, parang marriage. Literal. Oh. Nung pala foreshadowing na to na si Jesus, iiwanan niya yung presence ni God the Father sa heavenly realm para i-save niya, i-redeem niya yung church dito sa earth. Wow. So kumbaga, talagang wow. Tapos yung bride madumi. Okay? Nangangalunya pa. 'Di ba sabi parang without blemish, without spot and wrinkle. Hindi naman sinasabing before eh. During the wedding. Kaya kalilinisin mo, ipe-prepare mo siya. Kaya ka sabi. Oo. So, yung mystery dito is hindi lang pala sa marriage. Ano ulit yung pangalan ng propetang sa prostitute? Hosea. Hindi ko kakalimutan yun eh. Kasi minor prophet lang siya. Hindi siya sikat na prophet unlike ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Isaiah. Pero nabasa ko yun, parang nahiya ako dun sa ibang prophet. Grabe. Mag-asawa ka ng prostitute para ipakita kung papaanong nilong ni God na i-gather niya yung Israel bilang kanyang asawa. Tapos, aalis yan sasama sa ibang lalaki. Pero ikaw, hahabulin mo pa rin siya. Pero mo prophet ka, tapos mag-aalaw ka ng prostitute, ano yung isipin ng ibang tao? Grabe. Dapat doon pa lang sa point na yun, na-realize ng mga Pharisee na si God, may mga mysterious way siya kung paano niya tinuturo yung mga bagay. Siguro kung naalala siguro nila na maigi si Hosea, baka na-recognize nila si Jesus. Na sila yung prostitute. You, adulterous generation. So, diba? Yan. Okay, 33. Last. Wow. Pero, pwede rin itong i-apply sa inyo. Ayun. Dapat mahalin ng bawat mister ang misis niya na parang sarili niyang katawan at dapat respetuhin ng bawat misis ang mister niya. Kaya sinasabi kaya hindi pwede sabihin ng lalaki na hindi ganyan yung personality ko eh. Nung babae hindi kasi ganyan yung nakagisnan ko eh. Hindi kasi kami ganyan eh. Hindi daw 'yon excuse. Ay, hindi kasi ganyan yung style ko eh. Hindi daw 'yon excuse. Kasi nga pares kayong mag-deny kasi. ang purpose nyo is united kayo in Christ. Sabi dito, let the wife see. So sabi dito, tinatawag niya ang mga asawang babae na mag-pay attention dito. Alin yung mag-pay attention dito? This may be a point where many wives might excuse themselves for one reason or another. Okay, ano yan? Irespeto niya yung asawa niyang lalaki. Di ba sabi Because nila, that is... Di ba sabi nila, respect is earned, parang gano'n? Hindi. Give to Caesar what is due to Caesar. Give to God what is due to God. Asawa mo yan. Ang magandang napakinggan ko dito kung ang mindset mo is na ine-earn yung respect, so kailangan ine-earn din yung love. Which is wrong. Oo, kasi dito sa unconditional love yung utos dito sa lalaki, sa asawa linisin pa nga linisin pa nga Alam mo, pag may subject kasi kaming per dev syempre, medyo mahirap i-discuss yun in a biblical way, pero maganda yung sinabi dun
you don't treat other people because of their behavior or ethics. You treat them with your own ethics. Oh. So, ibig sabihin, kahit hindi siya marunong mag-respect, since ikaw ay pinalaki ng may respeto, rumispeto ka. So, kasi may mga quote na ang ugali ko ay nakadepende lamang sa ugali mo. Ibig sabihin, ibig sabihin no, hindi ka marunong mag-deny. Okay. Kasi nakabase ka sa kanya. Oo. Wala kang rooted na morality. Kaya ingat ako na mag-share post sa social media na hindi biblical. Kasi maraming mga or almost lahat ng mga post sa social media ay self-promotion and self-serving. Hindi sila biblical kahit gaano kaganda pakinggan. Okay? Kaya ingat ako mag-share ng ganun ng post So pwedeng tama na may sinasabi pero hindi nag-glorify si God. Kunwari, nakabase ugali ko sa, siguro yung mga tao na pagod na nakakatiis doon sa mga ganito pag-uugali, magigets mo naman, justified naman yung pinanggagalingan, pero mali pa rin yung naging result. Sige. Ngayon sabi dito, let each one of you, eto, naalala ko yung kwento mo, paano na ipapakita nung babae yung love niya sa lalaki? Respect. Totoo. Yun. Paano na ipakikita nung lalaki yung love niya sa babae? Sa'yo ko narinig yun may napanood ka kamo na yung way ng pagpapakita ng love ng babae sa lalaki is respect kamo. Hindi pera, hindi ganito, ganyan. Yun. Ako agree naman ako. Yung pagpapakita naman ng love ng lalaki doon sa babae, yun yung madaming in-enumerate kanina. Yung provide, keep, cherish, yung washing, lahat yun. Pero yung sa babae, sa lalaki, respect. Kasi kung walang respect, walang submission. Karamihan kasi ngayon sa marriage na nakikita ko, no? As I observe, maraming wife, hindi na nila nire-respeto yung asawa nila na lalaki. Dahil siguro mas mayaman sila. Mas matalino. Sila. Mas strong yung personality. Yun yung natin, no? Yun din yung sinabi ni sister sa inyo, no? Kasi yung parang testimony nila is mayaman yung yung babae. So, kapag mayroong sinasabi itong sila lalaki, sinashutdown niya talaga dahil sabi dito, despite of the background, the personality, and nature, kailangan magsabit because of order. At saka, merong effect sa lalaki kapag yung sarili niyang asawa hindi siya nire-respeto. Naka-emasculate. Yun yung may doon may ibang epekto yun Doon yung nagsisimula yung mga pamilyang yung lalaki tahimik lang. Yung laging tahimik lang ang lalaki. Kamusta? Okay lang. Puro ganun lang. Yung hindi na siya expressive. Na siya? Bugno na. Bugno na siya. Favorite line. Bugno na siya. Okay. Bugnutin na. Okay. Ngayon, summarize natin. Okay. Husband, understand that you and your wife are one. Yes. You're united. Wag niyong kakalimutan yung asawa nyo. Kaya nga, kunwari, mag-aaya kayo lumabas, lagi mong kinoconsider yung asawa nyo. Di ba nga, nung may nakita, ewan ko napanood mo yung reels na yon sa anak naman, nabunggo ng motor, pero nagdahan-dahan pa yung motor Ang ginawa agad ng tatay, sinapak yung nakabunggo. Pero huminto yung nakabunggo tinignan kung paano yung bata Tapos yung nanay, tsaka naghihiyaw. Doon pa lang, sino ang doon, sinasabing mali no mga comment section, yung mapabayang mga magulang na hindi kinoconsider yung So, ikaw, kung sarili mong katawan, hindi mo naman siguro nakakalimutan yung katawan mo, Ganon daw ang pag-alala natin sa ating asawa. Meron akong kaibigan, kakakasal lang. May birthday kaming may birthday yung nakaibigan namin. Tapos inaya namin siya. Tapos, hindi ako pwedeng sumama kasi wala asawa ko That's good. Tapos may siya, no? May, naalala ko lang. Pero ang ganda na. Kaya nga kami, kung sa school mga single kami, lagi ko sinasabi na, sir, isama mo yung asawa mo tsaka yung anak mo. Para aware sila na kami yung mga kasama mo na maayos kaming impluwensya din sa kanila. Tapos sila din,
kunwari, may mga tanong sila, pwede silang kami yung tanungin mo about sa'yo. So, kumbaga mapapalagay sila. Yung hindi na sila mag-aalala. Ang problema kapag nabuhay na separate yung mag-asawa. Oo. Hindi alam nung isa-isa. Hindi alam ng isa yung ganito sa asawa niya. Ngayon, meron kaming co-teacher na gano'n. Yung parang hindi niya sinasama talaga yung asawa niya. Sabi ko, dapat sinasama mo yung asawa mo. Para kilala niya yung mga kaibigan mo. Kilala niya yung mga people with you. Hindi siya parang pag hindi mo kasama yung asawa mo, ibang mundo ka. Pag kasama yung asawa mo, kaya may joke eh. Yung ibang mga lalaki daw, kunwari, kasama yung mga tropa nila, daw, parang barako. Tapos nung sila na lang nung asawa niyang babae, sige na Natatawa ako pagka gano'n. So, kailangan. Anyway, tuloy natin. Sabi ko sa wife. Ako nga, clingy kaya ako. Alam ko naman. Clingy ako. Hindi mo naman. Hindi mo naman, pati pa nga asar mo, hindi mo naman din tinatago eh. Ngayon, sabi sa wife. Pero pag sa iba, masyadong masculine, tapos, laging ganun. Kailangan, sabi nga ni Gary B, they don't know. Iba na may context. Okay. Sabi sa lalaki, isa kayo, no, asawa mo. So, lagi mo consider asawa mo. Sa wife naman, understand that your unity has a head. And that is your husband. So, kumbaga, merong nag-i-strategize, may provider, may nagli-lead. Ngayon, ito yung pag-ingatan natin to conclude. Okay. Mga asawang babae, huwag kayong quick to embrace to understand the husband principle na they want that to be a governing principle of the marriage. Ano ibig sabihin nun? Na huwag mong isiping wives are quick to embrace and understand the husband's principle and they want that to be the governing principle of the marriage. So kung ano lang sabihin ng asawa nila, yun lang, di na sila nag-iisip. Hindi naman daw ganon. Hindi rin na husbands are quick to embrace and understand the wife's principle and they want that to be the governing principle of the marriage. Kung ano yung sabihin nung asawa ko, yun. Di ba may mga lalaki na lagi ang pinapasa sa babae? Actually, pareho palang mali yun. Ang sabi dito, ang governing principle daw ay hindi yung sinabi ng asawa ko, hindi yung sinabi ng asawa ko. Ano yun na pagkasunduan yung dalawa. Yun. So, ikaw, huwag mawala yung individuality mo dun sa part na ano yung opinion mo sa bagay na to. Siya, ano yung opinion niya? Hindi yung, ikaw, kung ano yung avoid daw natin yung mga ganun. Yung, kung ano yung sa'yo, yun na rin sa akin, i-avoid daw. Tapos, sa dulo, may problema pala, no? Ayaw pala. Meron nga nagagalit eh. Ikikiss ng lalaki yung babae. Tapos gumanon yung babae. Anong nangyari? Galit ka ba? Ewan ko. May ginawa ka bang dapat ko ikagalit? Wala. Di ko alam. O kung may ginawa kang dapat ko ikagalit, edi galit ako. Pero kung wala kang ginawang dapat ko ikagalit, edi hindi ako galit. Toxic naman. Pero alam mo nang galit yun. Yun lang yun eh. So, it's our principle. So, ibig sabihin, lalaki at babae. And to close, the supreme thing always is to consider ano ang sinasabi ni Christ. Ano yung will ni Christ. So if kayo babalik. Yes, if a husband and wife are together considering him, you don't have to worry kung paano nila itrato yung bawat isa. Kung may takot sila sa Diyos. Pero kung wala, talaga mag-aalala ka. Paano? Back to tayo, basic. Yeah. 101. Yeah. Kaya mahirap din na Christian yung isa hindi Christian. Kasi baka walang genuine fear of the Lord itong isa. Hindi nga Christian, so wala nga. Yun. Yun mahirap. Yeah. So kung wala pa kayo doon, alam nyo na. Mahirap tong pag-aasawa. Akala nyo ba sabi disciple mas mahirap pala, wag na lang. Hindi kasi nga, pag tumibok ang puso minsan, parang yun na yun eh. Hindi mo alam, ito pala. Ito pala ang dapat gawin. No? It's not always feelings and emotions. There are merong kinasal akong napanood, di ba? Parang yung sinasabi ng pastor. And di ba pinapaulit yun na, my dear husband, I am your beloved wife, willing to submit. Ayaw sabihin what? Huwag ikasal. Kasi umpisa pa lang, sa pari pa lang, sa leader pa lang, church, ay wag submit. Di rin sasabit. Okay, sige, yun lang.
Alam niyo na. Alam niyo na.